Well, having my coffee, good morning po sa ating lahat. Tara po magkape po tayo. At napakakalmado ng umaga pong ito. Daman niyo po ba yung pagkakalmado ng panahon? Okay, so good morning. Sabi ko na nga po. Okay, hindi po. I have a very exciting topic for this morning. Siguro hindi naman po ito yung tipong topic na uh, para bigyan diin or something. Most of you I know, alam na po ito. At ang pinaka-purpose lang po nito is to remind you, kasi marami pong nalilito rito. Mostly, yung mga yung mga napangaralan dati nito, or should I say, na-sharean ko na po dati. Maya-maya, tanong na naman, ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan, no? May isa pang pangyayaring nakakatawa rito, mamaya kukwento ko po sa inyo. Talagang nagtawanan kami ng gabing yaon. Almost 11 o'clock na po ng gabi, nawala yung mga antok namin. Hindi kami naantok pa, nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Naabot kami sa 12:30 ng umaga na. Pero alam nyo, pag si Jesus ang topic ninyo, okay lang. Kasi Hoda pa na maging alas 12 pa yan. Ne? O ano pa mga oras yan. As long as si Jesus ang bida, tuwang-tuwa ka. At hindi namin nadama ang ang tawag dito, yung gutom, no? Na supposed to be mararamdaman ng ibang tao, nagugutom na. Okay. So, proceed po tayo. Meron po tayo kasing judgment na tinatawag. May judgment for believers. Ito po yung para magbigay si Jesus ng reward doon sa mga tumanggap sa Kanya as Lord and Savior. At the same time, meron pong judgment para sa mga unbelievers, para doon sa mga nag-reject sa finished work ni Jesus o yung mga hindi tumanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Okay, so dito po muna tayo sa judgment for believers. Tandaan nyo, judgment for believers not meant to torment them. Hindi naman nagme-meant yan na sila'y parusahan. Sapagkat tayo po ay tumanggap nga sa Panginoong Hesus, ligtas na po tayo. Pero meron pong binabanggit na judgment o bima. Bima judgment seat of Christ. It means pagbibigay ng reward ni Jesus sa mga tumanggap sa Kanya bilang personal nilang Panginoon at personal nilang tagapagligtas. Sino po yon? Tayo po yon. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Palakpakan naman natin si Jesus. Higit sa lahat si Jesus. Okay? So, sa Bema Seat, mangyayari po ang Bema Seat right after the rapture. Okay? Ira-rapture muna ang church. Tayo po ang church, hindi po ang building, hindi ang institution, at lalong hindi reliyon. Okay? Tayo po. Tayo po ang church, no? At pag na-rapture na po ang church, alam naman natin, magkakaroon ng great chaos din sa ibabaw ng lupang ini, no? Tapos, ang mga believers, dinagit na po tayo, keng langit. Nandun na po tayo sa langit, at tayo po ay bibigyan ni Jesus ng reward doon sa langit. Ako naniniwala po ako na sabi ng iba 7 taong singkad yung pagbibigay ng reward ng Panginoon keng langit, no, sa langit. Pero ako naniniwala po ako, madalian lang pong magagawa ni Jesus yan. Jesus is God. He is the Almighty God, no? At pagkatapos niya magbigay ng reward, I don't know kung ano pa ibang gagawin natin doon. Siguro, makikipagkwentuhan tayo sa Kanya, aaliwin niya tayo, maaaliw tayo, kasama natin siya. Siguro kwentuhan bilang mga believers, no? Bilang mga mananampalataya ni Jesus. Makikipagkwentuhan sa atin si Jesus doon right after the Bema seat of giving rewards to all believers, no? Habang dito po chaos. Pero unfortunately, that's not our topic for today. Ang pinaka-topic natin, yung kaibahan ni Bema dito sa susunod na babanggitin ko. White Throne Judgment. Okay, ang gandang pakinggan White Throne Judgment. Okay? So, may binanggit po ko kanina early of this video na may nakakatawa akong babanggitin. Meron po kaming kasamahan, isa po siyang lady, no? A very beautiful lady from Japan. Balikbayan po siya. At habang nandito po siya sa Pilipinas, na-invite po namin siya to join
the Bible study, sapagkat yung pinagdarausan namin ng Bible study ay napakalapit po sa kanyang lugar. Pwede lang po siyang lumakad ng konti at nandoon na po siya sa apartment wherein ginagawa namin yung Bible study namin. Sabi ko nga po, inaabot po ng gabi. Okay? Ganun po kadami ang uma-attend. Napakaganda. Ito po ay nangyari around 2011 to 2012. Na yung panahon po na yan, tandaan po ninyo, yung mga panahon na yan, napakainit ng mga Kristiyano sa gawain ng Panginoon. I don't know what happened. Right after a decade, bigla pong parang, sa piling ko lang po, parang hindi na po sila ganun kainit. No? Masaya po naman yon kasi masaya po talaga yung nagliling. Ligtas po tayo, save po tayo. Pero iba yung nag-uusap-usap tayo tungkol sa Panginoon, nagkakainan tayo, masaya tayo dahil sa Panginoon. So, ganun po. So, ayun, ito na po yung kwento ko, ano po talaga, marami akong binigyan din kasi. Okay, ito po yung aking kwento. Alam po ba ninyo, nung nadako po rito, kasi end times yung topic that time, nung nadako po dito sa Bema Seat at White Throne Judgment, nagbigay po ako ng tinatawag na choice. Okay, ano ang mas gusto nyo, kako? Bema Seat of Christ o White Throne Judgment? Nagtaas yung lady from Japan na balikbayan. Pero Pinay po siya. Pastor, sabi niya, okay ma'am, sige ma'am, I'll give the floor, kako. Ano pong gusto po ninyo? Mas maganda po yung White Throne Judgment. Okay, White Throne Judgment. Tapos nagtaas din yung isang bata, siguro mga 10 years old. Medyo may alam na. Matagal na Kristiyano yung mga magulang. Pastor, Bema Seat. Okay. Tapos na kanya sinabi ko na po. Unang-una, yung Bema Seat. Ano ba ang Bema Seat, kako? Ang Bema Seat ay pagbibigay ni Jesus ng reward sa mga believers. Okay. Yung sinabi naman po ni Ma'am, yung pinili po ni Ma'am, White Throne Judgment. Ang White Throne Judgment po ay paghuhukom o paghusga, okay, sa mga unbelievers. Okay? Huhukuman yung mga unbelievers dito sa White Throne Judgment para itapon sila sa dagat-dagatang apoy. Aba, bigla nagtaas ng kamay uli yung lady from Japan. Sabi niya gano'n, Pastor, ay, ano po pala? Hindi ko po kasi alam. Okay, sa Bema na rin po ako, Bema. Then nagtawanan, palakpakan, tawanan. Okay. Tapos sabi ko, siguro bago po si ma'am doon sa ganitong aral. Opo, alam niyo sabi po niya, hindi naman po kasi binabanggit ng pastor sa Japan yan, sabi niya. May pastor daw sa Japan. Sabi ko, ma'am, siguro hindi lang po niya na pag-aaralan yung end times. Opo, mostly po sa Christian living po ang topic, sabi niya. So, yun po ang nakita ko po dito na ano. So, nakita niyo po ang tawag dito. Nakita niyo po ang magiging delubyo kapag hindi niyo pinag-aaralan ng end times. Pero madalas mag-Bible study yung lady na yun kasi matagal ng Kristiyano pero hindi niya alam yung end times. So, nakita niyo po yung pwedeng maging resulta pag hindi ka nag-aaral ng eschatology ng end times, ganun. Para kang war freak na parang hindi mo naman sinasabi mo taas na, White Throne Judgment. Hindi mo lang pinagtatawanan ka na. Dahil lack of knowledge. Tandaan nyo, my people will perish through lack of knowledge, sabi ng Panginoon. No? So, ayun po. So, again, balik po tayo sa topic po natin. Actually, nung gabi pong yun, may dala pong pagkain yung lady yun, tapos yung host ng bahay. So, inabot po kami alauna. Natapos kami alauna na. At nagbiyahe pa ako, sumakay pa ako ng bus para makauwi sa amin. Pero alam nyo, despite of the tiredness, ng pagiging pagod mo, puyat ka, masaya ka. Dahil alam mo, si Jesus ang bida at ang dahilan bakit ka napuyat o bakit ka napagod. At hindi mo naramdaman yung pagod. Di ba? Okay, balik po tayo sa topic po natin. Doon po muna tayo sa Bema Seat. Sa Bema Seat po talaga, kahit ito po ay ginawa mo ng intensyon o hindi intensyon, okay, makinig mo mabuti, ang isang mananampalataya, since may bago na pong puso o may bago na pong damdamin, likas na po sa atin ng magnais na gumawa ng mabuti. Ngayon, yung mga mabuting na produce ng biyaya ng Diyos, tandaan nyo, nakakagawa tayo ng mabuti dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. We cannot do it on our own. Hindi mo pwedeng pagmalaki na, Panginoon, ayan po, abigin mo ko ng reward sa Bema kasi gumawa ko ng mabuti from my own. No. Hindi po galing sa iyan. Galing po yan pa din kay Jesus.
Si Jesus pa rin ang nagbigay sa iyo ng kakayanan para makagawa ka ng kabutihan o mabuti sa kapwa mo. Hindi yung sarili mo. You cannot boast, we cannot boast anything. Naligtas tayo, nakwiken tayo. Ibig sabihin, nakwiken tayo. We are quickened by the Holy Spirit because of the work of God still. Basahin po ninyo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18. All this is from God, sabi ng verse 18. Matapos yung very popular verses na, very popular verse na, He is now a new creation because of Christ. Di ba nakalagay doon? Tapos yung susunod doon, all this is from God. No? All this is from God. Ibig sabihin, wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki. Pero yung mabubuting na i-produce ng biyaya ng Diyos sa atin, yun ang bibigyan ng reward ni Jesus. Sa Bema Seat. Sa White Throne Judgment po, okay, ang Bema Seat, kailan mangyayari? Mangyayari po si Bema Seat right after the rapture. Pero yung White Throne Judgment, mangyayari po yan right after the millennial reign. Ito yung 1,000-year millennial reign of Jesus sa mundo. After that, pasok na po yung White Throne Judgment. Ang ganda nga naman pakinggan, kaya yun ang pinili ng lady from Japan. Diba? So, yun po. At yung lady yon, naaalala ko pa, nakikita ko yung artistang si Jillian Ward, kamukhang kamukha niya. Maganda rin po siya, si ate, no? At yun, naalala ko po, nakikita ko, papanood ko sa TV ngayong artistang yun, naalala ko siya, si ate. I think okay naman na po siya sa Japan ngayon at very active siya sa ministry. Okay? So, ganun po. At yung White Throne Judgment mangyayari po right after the millennial reign of Jesus here on earth. Lahat ng patay, lahat ng hindi mananampalataya, lahat ng nag-reject sa gospel of grace ni Jesus, bubuhayin pong muli yan. At ang sabi po ng Bible, nakakatakot po to. At nakita kong iniluwa ng dagat ang lahat ng kanyang mga patay. Ibig sabihin, ganoon kadami. Ibig sabihin ng iniluwa, ibig sabihin sila po ay binuhay na magmuli. After gunawin ng mundo, sila ay iniluwa. Gunaw na ang mundo nun, niluwa sila eh. Sila po ay biglang bumangon. Binigyan ng, makinig mo mabuti, important to. Lahat ng patay na yan, ang nag-reject kay Jesus, bibigyan po ng tangible na katawan tulad po nitong katawan natin na nakakadama ng mga bagay-bagay o subjective sa mga bagay-bagay. Halimbawa, kinurot ka aray, napasok ka aroy, di ba? Magiging ganun po uli. At binigyan sila ng katawan na bagong ganyan. Habang ang mga Kristiyano binigyan tayo ng glorified body, sila ay bibigyan din ng bagong katawan para sunugin sa Gehenna forever and ever. At hindi na mamatay ang apoy doon. Ayun ang sabi ng Biblia, hindi na mamatay ang apoy doon forever, 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 forever. Magpapatuloy, 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 magpapatuloy. Walang katapusang pagdurusa. Impyerno. Yan yung impyerno na alam nila usually. Okay? So, yan lang po ang topic natin ngayon. So, sana, wag na po tayong tumulad dun sa ating Alam na po niya kanya, siyempre. Nung hindi pa niya alam, kako sana, yung the lady from Japan. Anong hindi pa niya alam yun, pinili ang White Throne. Pastor, kasi it's very pleasing to their, ang gandang pakinggan. Yes, I understand, kako. Parang ganyan din ako dati, hindi ko pa alam. Di ba? So, yun po ang mga buong pangyayari na share ko lang po sa inyo. Tara po, kape po tayo. God bless.